Sa... Asan yung chalk natin? Chalk natin. Okay na, Ino? Search mo lang yan sa Google. Marino. Pero before that, basa muna tayo ng Bible. Pakihanap ba na Inok, pakiplas dito? Wala yan dyan. Inok, pakisuyo. Ba't sa'yo ni Aram? Wala naman doon yung si Ate Remy. Pakisuyo ba Inok? Ayun, pwede yan. Ilagay mo lang yan sa Word, tapos palakihin mo. Yung apostolic doctrine. Yan yung, ano ba yung pinaniniwalaan natin? Nung nag-start, doon ako nagsimula. Doon kami mag-asawa nagsimula at yung buong pamilya namin. Umakyat po kami dito sa pagiging pastor. Siyempre, kung para sa iba, matagal na sila, ako bago pa lang, nagsisimula pa lang. Pero ano ba yung itinuturo natin dito? Na iba sa iba. Paano ko nasabing iba? Ay pare-parehas ng Biblia. Merong pagpapaliwanag na iba sa kanila. Na hindi akma o Biblia. Yan, palakihan mo. What we believe. Yan. Tanggalin mo yung part na to. Enable editing mo. Ayan. Sige, taas mo. Tapos yan. Yan yung statement of faith ng church po na ito. Lakihan mo pa. Sige pa, malaki pa. Yung unang ano, yan. Tapos i-ano na. So, ano ba yung pinaniniwalaan natin? Sige, naka-live na yan. Gusto ko makakinig nila. Yung doktrina ng mga apostol. Tingnan niyo po. Sa Acts chapter, pa-open mo na yung Bible. Acts chapter 2. Pag hindi nakaangla ang aral ng church sa aral ng mga apostol, delikado yan. Pakihanap doon yung aral ng mga apostol. Huh? Kung ang pinaniniwalaan ng church na ito hindi nakaangla doon sa aral ng mga apostol, hindi yan sa Diyos. Sige, diretso ka. Nasa 42 yan? 43? Yun. 43. At sila'y, tingnan niyo pa. 43. 42 yan eh. 43. Hindi, yung aral ng mga apostol. Nasa 46. Hanapin mo. 46. Diretso pa. Nasa 42. 42 taas mo. Andiyan yan. Yun. Okay, tingnan nyo ha. Yung Bible. Nika, open. Okay na yan, verse yan. At, taas. Dito pa lang sa 41. Ba't ang gulo ng mouse mo? Gamitin mo na yan, ano mo. Hindi yung mouse. At yung nga nagsitanggap sa kanyang salita ay nangabautismohan. Hindi pwedeng sa simbahan may hindi bautismado. At nangaparagdag sa kanila ng araw na iyon ay may 3,000 kaluluwa. So, okay na. Yung kaluluwa, yung mga saints na ligtas yan. Hindi yan yung mga patay. Pero ang tawag ng Bible, kaluluwa. 42, at sila'y nagsipanatiling matibay. Yung unang church, the early church, tingnan niyo po ito. Ang early church, that is after ng Panginoon, tingin po kayo dito sa board. Dito tingin kayo sa board. Ilang araw bago bumaba yung Holy Spirit? Ilang araw po? Mag-aantay sila ng 10 days. 40, ilan na yun sa ilo? 49. Yung 10 days, 10 days ba nakalagay? Sa Acts chapter 3, 2, 1? 1 plus 10 days yan. Kasi 40. 49, on the 49th day, kasi magiging on the 50th, Jubilee. Magpapalaya ang Panginoon. Yun yung kanyang propesya ng Acts chapter 2.
So yung Acts chapter 2, ang Espiritu Santo bababa sa kanila. Tingnan niyo po doon. Yung unang church, the early church, no, yung early church, sa time na yan, nananatili sila sa turo ng mga apostol. Hindi sila at sa pagsama-sama at pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin, kailangan talaga meron tayo dito prayer meeting night. Kung makapunta na kayo dito, makapagbahay na kayo dyan, ini-encourage ko kayo na magkaroon tayo ng prayer meeting. Kasi napakahalaga niyan. So they continued in the doctrine of the apostles. Balik tayo sa apostolic doctrine. Ano ba ang pinaniniwalaan ng mga apostol? Yung Bible. Number 1 dyan, yung Biblia, King James. Bakit King James? Yan yung pinakamalapit na translation ng Biblia doon sa original na translation. Ano ba pinaniniwalaan natin? We believe in the Old and New Testament. At yung Biblia, yung infallible rule, authoritative rule of faith and conduct. Mahalaga yan. No? Gusto ko pong basahin ko din, I pray. 2 Timothy, pakibasa ngayon, pakibuklat 3:15. Tingnan natin. Focus muna kayo dito, wala mo nang labas. Si Teo, huwag magpaglaro. Nandito, naglalaro sila. Tingnan niyo po, mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Kailan daw dapat malaman yan? Sanggol. Grabe, no? Na makapagdudunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Cristo. Verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan din naman, una po, in teaching. So, ang dapat na isang church, ang pinanghahawakan niya, yung Biblia, na magtuturo sa atin. Hindi yung gusto natin. Hindi yung gusto ng kung sino man, o kung sino mang rule o authority, kundi yung Biblia. Tuturuan tayo sa to teach. Ano yung English sa pansansala? Correction. Ang Biblia ang dapat mag-correct sa atin. Ano pa po? Ano yung pagsaway? Reproof? Ano yung sa ikatututo na nasa katuwiran? Ang tao, dapat yun ang pinaniniwalaan ng tunay na church. Kung pinag-uusapan ay true church, hello. True church, no? Sino ba yung may true church? Hello. Sino ba yung totoong simbahan? Sabi nung nag-comment sa akin, gusto ko sagutin. Masama daw, sa demonyo daw yung gumawa ng church building, tapos magtitipon. Ang tama daw, nasa bahay. Sa bahay lang mag-church. Sabi ko, saan mababasa yan sa Bible? Agree ako. Si Teo. Agree ako na una sa bahay. Diba tayo? Una yan sa bahay, ang kasunod niyan, may building na ng church. No? Ang una yan, house church, pwede yan house church. At siyempre, agree din ako dahil ang church dapat nasa loob ng bahay. Meron dapat po church. Ano yun? Kayo, gabi-gabi kayo. Meron kayong gawain gabi-gabi. Pero saan naman, sino ang magsasabi sa Bible na masama yung building? No? Napakaraming talata niyan na hindi pwedeng sabihin na masama yung building ng church. Halimbawa, the church in Ephesus,
Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis. Wala ba yung building? O bahay lang ba yan? Ang dami, sa Corinto, Colosas, Filipos. Napakaraming sinabi doon. Kapatid, kung magko-comment tayo na sabihin natin yung building masama, hindi ako tutol na sa bahay dapat may yun yung church. Pero tutol ako na yung church building masama. Kasi paano kayo magtitipon? Bukang magtipon kayo ng ganyan, mas umulan. Hindi huwag ka na magtipon doon sa ano. Dapat doon na lang kayo sa ano. Ay paano pag umulan? Convenience kasi ito, convenience. Ito yung time. Ang Panginoong Yesus ba pumasok sa church? Sa sinagoga, pumasok siya. Sa bundok daw siya nagaan. Ang gusto niya, every week, pumapasok ang Panginoon doon sa templo. So may templong building, hindi yun masama. Ang masama, nakabase ka na lang din doon sa building. Mayroong churches na ganyan. Pati yung building, lilipad. Di ba tayo? Balik tayo dun sa what we believe. Diretso natin dun sa apostolic. Naniniwala tayo sa number 2. Yung number 2. Yung statement of faith ng church po na ito. There is only one true God, the Father. And, sabi niya dito, bakit usog na dito? He is the creator. He is the creator of heavens and the earth. Manifested to himself, to mankind, as, outwelling Holy Spirit in the Old Testament, and in the later, in the Son. Sino yung Son? Tingnan niyo po yan. Una, ang Diyos daw na nag-iisa ay as outwelling Holy Spirit, and later on in the Son, and by His own Spirit with the Son as the New Testament indwelling Holy Ghost. Ay, in short, ano yung pinaniwala natin? Yung Father as the Holy Spirit dwelt in the Son, yung Holy Ghost, no? By the Holy Ghost, sabi dito. Father in the Son, by the Holy Ghost. So, ano yan? Yun yung pinaniwala ng apostol. Basahin natin dito sa unang Korinto 8:6, dito po sa talatang. Tingnan natin. Kung ang paniniwala ng tao ay iba dun sa pinaniniwalaan ni Pablo, delikado yan. Ngunit sa ganang atin may isang Diyos lamang. Ang Ama. Medyo ano ko dito, specific. Nabuhat sa Kanya lahat ng mga bagay at tayo'y nasa Kanya at isa lamang Panginoon. Sino yun? Si Yesu Cristo. May Ama at yung Anak. Nasa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamamagitan niya. Malinaw po yan na yung pinaniniwalaan natin, yung one God, yun yung Ama. Nakasulat yan, hindi yan pwedeng mabago. Ay ano ang Panginoong Yesus? Ang Panginoong Yesus ay isang Panginoon. Tingnan niyo po, medyo maraming sekta na nalilito. Ano bang Panginoon? Tingnan niyo doon sa pag-open. Father, John 14:23. Bukas kayo, bukas. Asan si Jezreel, si Beverly, si... At sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, na ganyan tutuparin ang aking mga salita. Yung binanggit kanina ng tatay. Siya'y iibigin ng ating Ama at kami, tingnan niyo po ito, kami,
Papa sa Kanya gagawin namin aming tahanan. Yung Holy Spirit, yan yung Ama at yung Anak. Sabi niya, yung Ama, yung Ama at yung Anak, yan yung Holy Spirit. Bakit? Kasi ang Ama ay tumatahan sa Anak. Yun yung sabi ko. Saan yung John 14? Hindi, doon muna tayo sa ang Ama ay tumatahan sa akin. Sa 6. Doon sa 14 verse 24. Hindi mo na, dito muna tayo. Dito lang. Doon lang. Sa John 14:6-5. Hinahanap ni Tomas yung Ama. Sabi niya, hinahanap niya, dito. 7 na tayo. Dito sa ang Panginoong Jesus yung daan. Kung ang Panginoong Jesus ang daan, hindi siya yung pupuntahan per se. May pupuntahan. Kung ako'y nakikilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya inyong nakikilala at siya inyong nakita. Nalito yung iba dyan. Aba, yung Ama yung makikita namin. At sabi ng Biblia, ang Ama, hindi yan makikita. Paano makikita yung Ama? Pagdating sa 8, sinabi, ito yung tanong ni Felipe, makinig kayo. This is Godhead. Mahalaga to na dapat alam nyo kung ano yung tamang pagkaunawa kung sino yung Diyos. Pag hindi yan tama, delikado yung church. Tinatanong ni Felipe, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama. Kasi sinabi ng Panginoon, siya yung nakikilala at makita. Pagdating sa verse 8, o sige nga, Panginoon, ipakita mo ang Ama. Sukat na yun sa akin. Verse 9. Sinabi ni Jesus sa kanya, malawang ng panahon na ako inyong kasama, Felipe. Tapos hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Nalilito na sila. Teka, akala ko pupunta ka sa Ama. Tapos Neil, ang nakakita sa iyo, nakakita na sa Ama. Ang nakakita sa akin, nakakita. Paano sinasabi mong ipakita mo sa amin ang Ama? Para sabi ng Lord, di ba nakikita niyo ako? Teka, ang Lord Jesus ba yung Ama? Pagdating doon sa 10, hindi ka baga nananampalataya? Ito na yun. Yung ibig sabihin pala niya, na ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ito pala yun. Nakakalito yan ng kaunti eh. Ibig sabihin mo, ikaw pala yung Ama. Si Jesus ang anghel ni Felipe. Ito na, pagdating sa 10. Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama? Yung ibig sabihin pala na nakakita sa Kanya dahil siya ay nasa Ama. Yung buong kapangyarihan ng Ama nasa Kanya. Hindi siya pwedeng maging Ama. Tingnan niyo po. At ang Ama ay nasa atin. Hindi na sinabi at ako ang Ama. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili. Wala siyang sarili sinasabi. Kundi ang Ama. Pag ito pala yun, yung nakakita sa Kanya, nakakita sa Ama. Dahil yung Ama ay tumatahan sa akin, ay gumagawa ng Kanyang mga gawa. Ang dahilan pala kung bakit makikita mo ang Ama sa pamamagitan ni Jesucristo. So hindi pwedeng, magtataka ka. Nalilito si Felipe, Lord, pakita mo yung Ama. Pag nakita natin, okay na kami. Paano kaya kung nakita niya talaga ang Ama?
tested kung talaga bang ang Ama ay pakita. Sige, basahin ko muna. Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili. Tingnan niya. Ang Panginoong Jesus, hindi niya kayang gawin sa kanyang sarili. Ang anumang kanyang gawin sa kanya, anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama. So, ang lahat ng bagay, bumuhay ng patay, nagbigay ng buhay ang Panginoon, nagpagaling, pinatigil yung bagyo, pinalayas yung mga demonyo. Hindi ang anak ang gumawa nun, kundi yung Ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na nasa kanya, na kanyang ginagawa, ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon din paraan. Ibig sabihin, yung ginagawa ng Ama, yun yung gustong gawin ng anak. So, huwag tayong malito. Sino ang Ama? Sino ang anak? Sino ang Espiritu Santo? Karamihan ng churches ngayon malito sila doon. Pastor, mas magaling ka sa kanila. Bata ka pa naman. Nakasasalit eh. Hindi dahil bata o matanda ka sa ministry. Ang basihan dito, ano ang dito. Balik tayo dun sa sa what we believe. A statement of faith, mga kapatid. Paliitin mo na ito, bro. Paliitin mo. Kita niyo pa po ba? Pastor, ano sa iyo si Jesus Christ? Karamihan ng churches ngayon, ang bungad nila, kung ano yung pinaniniwalaan nila. Ano ba si Yesu Cristo sa akin? Siya ay Diyos. No? Paano siya naging Diyos? Una, sa lumang tipan, siya ang dahilan ng Diyos. Pangalawa, siya yung natatagong kapahayagan ng Ama. Pangatlo, siya yung salita ng Diyos. Binibilis ang ito. Pangalawa, pang-apat, siya yung anino ng darating. Siya yung foreshadowing. Siya yung inaantay ng mga propeta. Sabi din ng Panginoong Yesus sa John chapter 10, I think, chapter 10. Sabi niya, ninanasa ni Amang Abraham ng mga propeta na mamasdan yung araw ko. Hello, nabasa niyo po yun, Nay? Ninanasa ni Abraham at ang lahat ng mga propeta na makita yung araw ng anak ng tao. Bakit? Inaantay nilang dumating ang Panginoong Yesus para lahat ng bagay na ito ay mapulfill. Dahil siya yung anino. No? Lahat ng mga bagay sa Old Testament, yung mga nasa Old Testament, ano yun sa Panginoon? Nakatutok yun sa Panginoon. Ano pa? Siya yung binhi ng Diyos. John chapter 1 verse 18. Siya yung propesiya ng Diyos. Isaiah 7:14, Isaiah 9:6. Sabi doon, ang isang birhen ay manganganak ng isang lalaki at ang papangalan sa kanya ay Jesus. Mamaya pupunta tayo dun sa pangalan ni Jesus. May buong misteryo dun sa pangalan na yan. Ano pa? Siya yung dahilan kung bakit nilalang ang lahat ng mga bagay. He's the Logos of God. Yan po yung kadyusan ng Panginoong Jesus. So yan yung pinaniniwalaan natin. Punta tayo dun sa New Testament. Sa Old Testament yun ano ang stand natin sa Old Testament kung sino si Jesus Christ. Ito sa Bagong Tipan. Una, siya yung vessel ng Diyos. Pangalawa, siya yung visible image of God. Basahin nga po muna natin itong 2 Corinthians 5:19. Siya yung vessel. Paki-open niyo po. Ito na lang. John chapter 2 verse 19. John 2:19. Ano po talaga? Sige nga po, naiintindig na papasa na. Sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Oh, grabe yan, no? Ang tinutukoy niya, yung kanyang katawan.
tanong, sino ang magtatayo? Parang dito sa salita niya nito, itatayo ko, ibabangon ko. Hanapin natin kung ang Panginoong Yesus sa sarili niya, siya ba yung nagtayo ulit? Sa Acts chapter 2 yan, Marino, hindi mo ko iiwanan sa lugar. Naalala niyo po ang Panginoon nung siya ay nasa cross? Nikki, sit down na. Makinig na kayo ni Teo. Nung nasa cross siya, anong sinasabi niya? Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Ito yung tanong. Hindi niya sinabing, ang tanong, anong ginawa niya? Di ba tinutuya siya nung magnanakaw dun sa kabila? Sabi niya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, umalis ka niya, tanggalin mo yung pako, bumaba ka. Kaya po ba ni Jesus gawin yun? Hindi. Kaya ba ni Jesus na gawin na bumaba sa krus, matanggal yung pako? Yes. Kaya niya? Kaya niya Bakit? Ba't niya kaya? Tingnan niyo to. Matthew chapter 28, verse Binigay sa kanila. 18. Bilisan mo Ino. 58:18. Sige nga po na, ipakibasa ko At na. lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat na kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibigay na sa akin. Ang lahat ng authority nasa anak. Yung nasa ama, ibinigay niya dun sa kanyang anak. Isa rin yan? 2018. Ang lahat ng bagay na kapamahalaan, kaya niya. Ay tanong, kaya niya? Bumaba sa krus? Kaso tinupad niya yung... Bakit hindi niya ginawa? Tinutuya siya. Di ba anak ng Diyos ka? Sabi nung isa, teka, huwag ka magsalita ng ganyan. Wala nga yung kasalanan, namatay yan, katulad natin. Isa ka dapat yan eh. But not my, Hinayaan ni Jesus. not my will. Ang sabi niya, hindi yung kalooban ko, yung kalooban ng nagsugo sa akin. May nagsugo sa anak eh. Hindi siya ang nagsusugo sa sarili niya. Ang nagsusugo sa kanya, yung ama na tumahatid sa kanya. Pagkatapos siyang mamatay, sino ang nagbangon sa kanya sa kamatayan? Nasa Acts chapter 2 yan. Hindi hinayaan ng ama ng anak ay manatili doon sa libingan. Sige, basahin mo. So, bakit nagagawa ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na yun? Dahil may nagbigay sa kanyang kapamahalaan. Hindi kanya yun. Yun ay doon sa kanyang ama na nagbigay sa kanya ng kapamahalaan. Diretso natin. First speaker ata yun kasi. Hindi, nasa chapter 2 yun. Hindi mo hinayaan ang aking... Diretso, taas mo. Sige, hanapin mo yan. Sige. Sige pa. Nasa 40, banda yan. Nasa 30. Soul in hell. Yan na lang, soul in hell. Hindi niyo po ba alam na ang Panginoong Jesus ay pumunta sa impyerno? Ang Panginoong Jesus, nang siya ay namatay, saan siya pumunta? Saan? Sa Hades. Gabas. O, pumunta siya sa Hades. Sabi niya, tingnan niyo po ito. Sige po, Nay. O, di ka, pakibasa to. Sa 27. Basa. Lakihan mo yung lakihan. 27. Okay. Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, inipitin man ang iyong banal ay makakita ng Kabulukan. Sino yung kausap ng Panginoon? Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades. Hindi iniwan ng Ama ang anak nang siya'y namatay. Nung namatay ang katawan ng Panginoong Hesus, pumunta ang Espiritu kaluluwa niya doon sa kailaliman. Pero kaya niya bang buhayin yung sarili niya? Hindi niya kaya gawin. Maliban na ang Ama ang gumawa. Eh sabi niya, hindi mo iniwan ang iyong banal na makakita ng kabulukan. Sa sarili ng Panginoong Hesus, bilang siya'y anak, hindi niya kayang buhayin ang kanyang sarili. Sino ang gumawa? Ang Ama. Kasi hindi
hindi kailanman iiwanan ng ama ang anak. Ganun sila. Ganun kamahal ng ama ang kanyang anak. At sabi doon, hindi kailanman yung pag-ibig ng ama. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, nung siya nandito sa John 17 verse 5. Ang mga bagay. 17 years pa rin. Sige nga po na, ipakipasa na yun. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. 17 verse 5. Ayun o. At Ama. ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ang kaluwalhatiang aking itinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay nagbigayon. May sinasabi lagi ang anak mo. Pakihala pa din mo. Luwalhatiin mo ang anak upang ikaw ay luwalhatiin mo ang anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Sabi niya dyan, may kaluwalhatian hinahanap ang Panginoon na ibibigay sa Kanya. Ano ba ang sabi? Luwalhatiin mo ang anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Oras na ba? 12:30 na? Right? Di pa. 12 po. Oh, wait. 12:08. Hindi ito bro, hindi ito. Ito ay panalangin ng Panginoong Hesus. Nung siya ay tumingala sa langit, ang sabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala. Hindi niya sinabing ako. Ang sabi niya, ikaw ay makilala. Na iisang Diyos na tunay, at ang iyong sinugo, Sa mga tuwid bagay, Jesus. Sa mga tuwid bagay. kung ang Ama ay nanahan sa anak, upang sila'y maging isa. Sa 1 pala ako. Ang mga bagay na ito, na ipakibasa nga po. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Ninong yan. Yung kalwalhatian na binigay sa kanya, yun ay luwalhati na galing sa Ama. Ganon sila, yung intimate relationship ng Ama sa anak. Totoo naman yun eh. Yung kahit sa lupa, tayong mga ama, mahal na mahal natin yung ating mga anak. Kahit lahat ng bagay na mayroon tayo, kaya natin ibigay. Kaya ba ibigay ng magulang yung lahat ng meron sa para sa kanyang anak? Ayaw. Hindi kayang gawin yun. Di ba tayo? Kung maaari nga, pati yung buhay mo, pagka nasa panganib na yung anak mo, ibibigay mo yung buhay mo sa kanya. Masalba lang yung anak mo. Gano pa ito? Na tagapaglalang, na siya yung mag-iisang Diyos. Tapos yung anak niya mamamatay sa puso. Imagine niyo yan? Anak niya. Naalala niyo po si Abraham. Si Abraham, wala siyang anak. Pinangakuan sila ng Panginoon. Ilang taon na sila bago nanganak? Sister Beverly, ilang taon? 400. 100? Sigurado ka 100? To be exact. Mali. Pinangakuan? Nung pinangakuan sila, kailan sila nanganak? Kailan sila nagkaroon ng anak? 99. 99? Si Sarah 99. Hindi yan nanganak. Kasi yung unang anak nila, hindi naman yun eh. Sige, Hagar naman yun. Ang una ko yan, si Ismael. Kaya nga. Nung sinabi ng Ama, ng Diyos sa kanya na mga anak ka, tumawa sila rin, di ba? Si Sarah. 70 na sa... Nagbigay siya ng, nag-doubt siya eh. May 3 taong dumalaw kay Abraham doon sa land of Mamre. Then yung isa doon, iba ang sinasabi. Sabi niya, magkakaroon ka naman. Sabi ng angel, sabi ni Sarah, teka, ano magkakaroon? Baog na nga ako. Wala na. Wala na. Tuyot na. Tuyo na. Nagtawa pa siya, tumawa siya. Sabi doon kay Abraham, magkakaanak kayo. Tumawa si Sarah doon sa likod. Di ba, nag-aasikaso, tumawa siya. Narinig ng angel yun, alam niya. Nagda-doubt talaga siya rin. Pero in the process of time, lumabas si Isaac. Anong sinabi ng Diyos kay Abraham? Another test. Sabi niya, ihandog mo ang iyong anak.
Alam niyo po kung bakit hindi ipinatuloy ng ama na patayin ni Abraham ang kanyang anak? Kasi ang ama ang gagawa nun. Sa krus ng Kalbaryo, yung anak niya yung ihahandog. No? At si Abraham ay may 100 taon nang sa kanya ipinanganak si Abraham. Tama ka. Ang ibig ko sabihin, kailan ipinangako? Doon sa 70. 80 or 90 gano'n. 90. Matagal. Ang tagal pa bago na na. Hindi dahil nag-pray tayo. Minsan nagpe-pray tayo. Gusto natin nandiyan agad. Study. Di ba tayo? Nagpe-pray tayo, Lord, pahingin ng ganyan. Biglang gusto natin instant. Bukas nandiyan na. Pero ang prayer, ano yan eh? May process of time yan. Antayin mo. Oo, hindi yun. Oo, hindi. Ano pa yung isa? Wait. Wait. Wait muna, kasi baka hindi pa panahon eh. Eh kung panahon agad, baka mahirap. Di ba ba yun, no? Gusto mo magkabahay. Madali ka, na-overwhelm ka. Hindi pa pala panahon. Nadismaya ka lang. Diba? So lahat ng bagay may panahon. Amen. Ilang taon kami doon sa bahay sa Antipolo. May isang kwarto kami doon na ganito kalaki. Doon ganito. Doon kami nabuhay hanggang 12 years old si Simon hanggang 13. Akala ko hindi na kami magkakaroon ng bahay. Malay ko ba kung dito kami dinala ng Diyos. Inantay lang namin. Ako sa puso ko gusto ko lang magkaroon ng sariling bahay. Pero hindi sa kagustuhan ko. Kung sa gusto ko lang dapat, walang kakayanan. Inantay ko yung panahon. Ilang taon tayo na nasa masalat na hindi ganito yung kalagayan natin. Tapos nung nandun tayo, madaming gumagalaw. Ngayon, wala na. Baliktad eh. Kung maganda yung sitwasyon, ayaw dumalaw sa church. No? Tapos yung pangit, doon talaga nagkukumahog eh. Dami nga punti. Hindi pa panahon. Di pa ba? Maya, sunod na lang linggo. Malay ba natin na si Tatay Juni makasama natin? May panahon! Ang tagal namin, ilang taon na eh. Since nag-pray kami doon sa anniversary niyo. Yes. Ay, ano? Nasa 4 na taon eh. Sa alam ko sa 4 hanggang 3 taon. Ano may hirap sa Bathala? Hindi namin alam. 3 years, Pastor. 3 years. So, imagine niyo yan, tuloy-tuloy lang. Si nanay, alam ko, umiiyak si nanay dito, pupunta dito. Ang dala-dala niya yung kanyang pamilya. Malay ba natin, makasama ko si Tatay Johnny dito? Sa susunod, magpa-Bible study ngayon sila dyan. Nakalakad na kami. Nandyan yung mga senior natin. Yung mga young people naman yung wala. Kaya sabi ko, hahanapin ulit eh. Kukunin ulit ng Panginoon, babalik lang. Sa totoo lang tayo, kung sa kay tatay masakit talaga sa akin. Kung ikukwento ko ang lahat ng pinagdaanan namin. Maraming struggle kahit sa amin mag-asama. Kasi ang unang pinupuntirya ng kahoy yung pastor. Yung leader. Kasi pag natibag na niya yung leader, lahat na yung daman. Hindi perfecto yung pastor. Hindi lahat kaya ng pastor. Hindi lahat ng bagay tama yung magagawa ng pastor. Pero lang na kasi pastor pagka mag-ano naman din. Kaya nandyan yung membro, nandyan yung para magpalakas. Kaya ito po yung what we believe. Diretso natin konti na lang. Siguro 4 minutes. Number 4, sa number 4 tayo. Okay. Yung tao na hulog. This is the original sin, no? Yung tinutuho natin.
Yung 3 is not literal, spiritual exists with literal. Sa letter B yun. Diretso pa natin. Letter C, yung eat not literal. Hindi lahat ng pagkain sa Biblia ay literal. Yung salitang kain. May body involved, diretso pa ba rin. Yung letter E, yung 2 seed line. Ayan, yung dalawang seed line ito, yung nakaraan. Yung blood polluted, lahat ng tao because of the original sin na ginawa ni Eva at Adan, nadamay ng isang katauhan. Diretso pa natin, ba't may inoksyosol doon? Sige, okay. Yung salvation of man, kailangan talaga, yan iniwala tayo dun sa salvation of man. Kanina binanggit ni Tatay Johnny, yung procedure, kailangan may repentance. Pangalawa, yung repentance niya, kailangan repentance for the ignorance. And paano magagawa yun by being buried? So, kailangan maging buried yung tao. Kasi pwedeng nag-repent yung tao pero hindi buried. Hindi siya, wala siyang gana sa Diyos. Diretso pa natin para mabilis na tayo matapos. Yung pangalawa, baptism in Jesus' name. Yung tao, kailangan mabautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Pag hindi na baptismo, doon, delikado. Walang kaligtasan. Basahin natin Acts 4:12 ba rin? Pag hindi sa pangalan na yan, delikado. At kanino mang iba ay walang kaligtasan. Malinaw yun. Sapagkat walang ibang pangalan. Anong pangalan yan? Sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat ay kaligtas. Tapos ibang pangalan ang ibang bautismo. Mali. Pastor, ano ba yung Ama, Anak, Espiritu Santo? Hindi yan pangalan. Yan ay titulo na nakapaloob sa pangalan ni Kristo. Diretso po natin. Kunti na lang. Punta tayo dun sa pangalan ng Jesus. Ano mo nga, Matthew, dumalat sa Isaiah 9:6. 9:6. O sige, dito, sa 10. Sa 9:9. Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos. Grabe. Nakikinig kayo? Yung talata. Anong verse? Hindi nakikinig kayo dalawa. Kaya nang kain ng mais eh. Sige, dito, tingin. Giselle, basa. Basa ko. Nikki, ikaw muna. Verse 9. Nakasan mo, dali. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Anong pangalan yun? Hebrews 1:4. Pakibasa. Sister Beverly, pakibasa mo. Pati ikaw inaantok, hindi mo pa naman ito alam yung sharing natin. 1:4, basa. Lakas. Na naging lalong mabuti kaysa mga angkel. Palibasa ay nagmana ng lalong maridad na pangalan kaysa kanila. Nagmana! Pag nagmana, kanya ba yun? Hindi. Hindi, dati. Pag nagmana ka, sa'yo ba dati yun? Hindi. Hindi. Binigay lang Hindi, paano kung minano ko na ako? Pag minana mo na, sa'yo na. Pero hindi sa'yo yun. Hindi dating sa'yo. Hindi dating sa'yo. Magiging sa'yo yun ngayon nung minana mo. Pero sino ang nagbigay? Mali. Mali pa din. O sino yung nagbigay? Mali pa din. O sino kayo nagbigay? Sa'yo, binigay na. Pero sa'yo talaga, binigay talaga. Ay pag binawi sa'yo pa rin? Hindi mo babawi. O sino ang may-ari talaga? O, Tsaka hindi babawiin ng Diyos yun sa sino ang may-ari yan? Walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit. Sino nagbigay? Tingnan niyo to. Sasabihin ko sa Matthew 1:21. Sa 121. At siya ay Sige na, sabi ng lakas. At siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Yun. Sino nagbigay niyan? Pag tinrace mo yun sa taas, yung anghel, bumisita kay Maria.
Sino man nagbigay? Inutusan niyo ng Diyos. Inutusan na naman yung angel. Teka, pumunta ka doon sa ano, doon sa mag-asawa. Sabihin mo sa kanila na yung ipinanganak ngayon sa Bethlehem, ang pangalan itatawag sa kanya ay Jesus. Bakit Jesus ang pangalan na yan? Dahil ang ibig sabihin ng Jesus ay ako ay tagapagligtas. Yun ang ibig sabihin ng J-E-S-U-S. Yan ay dalawang salita na ang ibig sabihin ng J. Yan yun ay Jehovah, Y-H-W-H. Ano naman yung Shua? Yan yung Savior. Kaya ang pangalan ng Jesus, Kristo, ay makakapagligtas sa iyo. May tanong ako, bakit takot yung demonyo dyan? Subukan mo yung ibang pangalan. Ano sasabihin sa yung demonyo? Si nanay, nasubukan na eh. Nanay ko, meron siyang nakaharap na, ewan ko kung aswang yun. Kinakain yung inunan ng bata. Eh wala siyang ibang babanggitin kundi pangalan ng Panginoon Jesus. Ba't lumayas? Subukan mo pangalan ni Giselle. Hindi lalayas siya. Lalong lalapit sa'yo. Balik natin doon kanina. Doon sa pangalan na yun. Lahat ng tuhod ay luluhod. Verse 10. Giselle, basa na doon. Upang sa pangalan ni Jesus ay luhod ang lahat ng tuhod na nangasa langit at nangasa babaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa. Sino yung mga nasa ilalim ng lupa? Mga laman lupa yan. Mga dati. Oh. Pati laman lupa, luluhod. Mga Magkalulog, may tuhod yun. Tapos dahil hindi man lang tayo makaluhod sa Panginoon, pero lahat ng yan luluhod sa Kanya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Kasi napaka makapangyarihan niya. Takot sila dyan. Pag sinabi yung pangalan na yan, natatakot ng demonyo. Wala na yun, sabi mo sa mga demonyo sa Panginoon. Teka. Di ba namin oras Sabi niya dun sa lalaki na inaalihan ng demonyo. Tapos ang sabi niya, punta na lang muna kami dun sa baboy. Kaya sabi ni Simon, bawal yung baboy. Kasi may demonyo yun. Pumasok na sa kanya. Si Ann, si Simon, si Theo. Ulitin natin. Upang ipahayag ng lahat ng dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Ama ng Diyos Ama. So pag niluwalhati mo ang anak, niluluwalhati mo ang Ama. Dahil ang Ama ay dapat di tayo malito dyan. Balikan natin doon, what we believe. So marami po yan. Sabi ko kanina, bautismo sa pangalan ni Jesus, ang kasunod na niyan, yung pagtanggap ng Espiritu Santo. Sino hindi pa nakatanggap? So mag-ignite tayo ng fellowship. Susunod, mag-ignite tayo ng fellowship. Siguro fellowship, something fellowship lang. Magkaroon tayo ng awitan, magkaroon tayo ng prayer. Mag-invite tayo. Ako, gusto ko, nami-miss ko na yung presensya ng Lord. Gusto ko iiyak ko lahat sa Panginoon. Kasi maraming problema tayo, di ba? Ang pastor, maraming problema. Hindi lang dahil pera. Alam ko yung lahat. Hindi lang dahil, pati asawa mo, pati anak mo. Pera dati wala akong problema. Di ba? Ako may problema eh. May alam doon sa taas. Pera. So lahat yun, hindi tayo nangihingi ng pera sa tao. Pero Diyos ang inaasahan ko natin. Diretso natin, konti na lang ba? 4 minutes pa. Para 1 hour. Baba mo, hindi na yan. So may principle tayo. At
Ano yan? Justification, predestination, eternal security, sanctification. Yan yung principle of salvation. Next, yung the church. Ano ba ang church? Ang church ay ang una yan, yung composition yan, yung tao. Yan yung mga tao. Yung tinawag, papalabas sa sanlibutan. Dinala yan sa kaliwanagan. So, from darkness into light. Sabi doon, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Diretso natin. Built upon the rock of revelation. Kaya yung pangalan ng church, kailangan nakatayo sa bato, sa pangalan ng Panginoon. Pag tinanong, yan ba yung talagang true church? Yes, bakit hindi pwede yung church mo, ang pangalan niyan, iba? Pag ang pinangalan mo dyan, Baptist Church, Calvinist Church, hindi yan. Dapat pangalan ng Panginoon Jesus ang pangalan. Bakit siyang bumili sa iyo? Yung kasalanan mo siyang nagbili. Siya ang may-ari ng tao, hindi kung sinong tao, hindi kung sinong pastor. May ordinances sa church. Diretso po natin. Una yung bautismo, fellowship. Kailangan yan. Ordinances sa church yan. Ano pa? Yung patriarchal training, kailangan tinitrain yung mga bata tulad ni Banini, ni Teo. Yung LCM, kasama yan, Balino. Dapat sa church may tamang LCM. Ano sunod? Communion. Meron tayong communion this coming April. No? Si-share natin yan. Bakit pastor yearly ninyo ginaganap yan? Hindi yan weekly. May reason. Nasa Biblia po yan. May counseling tayo. May judgment and meditation. Meron tayong read, describe, set up report. Yun yung training ng buong pamilya. Meron tayong pray with understanding. Ibig sabihin, meron tayong prayer meeting, pero meron tayong sharing. When we have prayer, pag-pray natin yung lahat ng ating mga gustong gawin, fellowship, pag-pray po natin yan. Letter C, yung overseership. Paano ba yung pamahalaan dun sa church? Merong ministry gifts, merong fivefold ministry, may supernatural and natural gifts. May 3 forms of church government. Paano yan? Yung Episcopal, Presbyterian, Congregational. Ano pa? Yung extend seniority, extend respect. Diretso natin. What is the destiny of the church? So, nandyan, tinuturo po natin, no? And then yung apostasy, restoration, perfection, yung end time, no? Yung rapture, yung millennial kingdom, the great white throne judgment, hanggang doon sa New Jerusalem. So, there are many perfection message pa na tinuturo tayo dito. Yan yung una, yung basic end time topics. Maganda malaman to. Yung 70 weeks of Daniel, yung Malachi 4, 5, 6, yung revelation of the church ages, meron tayong opening of the seals. O, kailangan natin matutunan yun. Shiner kanina ni Tatay, yung Matthew 25, 10 virgins. Mahalaga yan. Dapat yan ay inaaral ng church. Yung 2 prophets in the 144,000, yung Revelation 12 woman, diretso pa natin. Ang dami mo nito, yung Antikristo, dapat malaman ng church yun. Yung lambis na Revelation 13 at yung Great War, yung Dreadful Day of the Lord, yung Nicolaitan Spirit, yung Testing and Fall of Lucifer, pati yung Israel. Kailangan pinag-aaralan yun. Yung Four World Empire at yung restoration of or restitution of all things at yung Logos of Diyos, the Logos of God. Napakarami pang some advanced end time revelation. So, balik tayo sa pinakauna. Bakit yan yung sinasabi ko? Kasi bawat churches may statement of faith. Meron din po tayo na. Kaya ako sinare ngayon yan para alam natin kung saan tayo nakatayo. Pakihanap last na itong verse. Yung siya ang ililigtas mo ang iyong tinuturuan, pati ikaw. James, Hindi yun sa James. Nasa pagkanyan sa bayan. Hindi, yung tinuturuan mo ililigtas. Mag-ingat ka sa bilog. Nasa Timothy yan eh. Mag-ingat ka sa iyong turo. Dahil yung itinuturo mo, yun yung magliligtas sa tinuturuan mo, pati sa iyo.
Gihana din. Pagpipray na po tayo. Pag lumaki-laki na yung kailangan train, ginawang playground ni church. Okay, last na po ito din. Mag-iingat kasi yung sarili At sa iyong at sa iyong turo. Mahalaga po yung bok. mga bagay. Manatili ka sa mga bagay na ito. Kailangan you stay in the apostolic doctrine talaga. Sapagkat sa paggawa nito, ang iyo rin sarili ang ililigtas mo. So yung nagtuturo, hindi pwedeng hindi siya pwedeng, kung ano yung tinuturo niya, hindi nasa kanya yung una. So, kung bago yung nag-preach, sa kanya muna tumatama yan. Bakit? Kaya sabi dito, pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Kaya yung mga nagtuturo, mag-ingat dapat yan. Baka yung tinuturo niya mali na. Kaya ang membro dapat, hindi yan spoon feeding na kung ano sinabi niya, lunok. Paano gagawin natin? Tignan mo din. Pag-uwi mo ng bahay, check mo din. Paano Ano ba yung sinabi ni Pastor? Pastor, kung sabi, do what I say, do not do what I do. Diba? Sablay yung Pastor na yun, ha? Parang, tama naman, maaaring may kahinaan siya na eh. Sabihin, gawin ko yung sinasabi ko, huwag mo lang gayahin yung ginagawa ko. So ako naniniwala, pati siya, mababago. Amen. Tuwing sinasabi niya yung tama, gagawin niya yung later on. Kasi mismo yung tagapagturo, malilinis siya dun sa kanyang sinishare. Dahil yung lahat ng tagapagturo, hindi yan perfecto. Hindi mo pwedeng sabihin, ba't ka ganyan? Ganyan ka, di ba? May kahinaan din yung pastor. Hindi lang yung mga member ang tinuturuan, Pati yung sarili niya. Oo. Kasama Hindi pwedeng laging husga tayo dun sa tagapagturo. Kasi ang gusto natin makita, ba't ikaw hindi mo naman maaaring nahihirapan din siya. Mayroon sa sarili niya, kailangan niya paki-workout yun. Kaya sabi doon, we change glory to glory. Sabi ng Bible pa, last na po ito, I die daily. Sabi ni Pam. Namamatay siya araw-araw. Bakit? Araw-araw siya nagkakasala eh. Hindi tayo pwede magsabi na, ito yung ito na yung pinakatama kasi wala na siyang maling ginagawa. Hindi po gano'n. Hallelujah, praise God. Let's pray po. Let's pray. Panginoon, salamat sa tanghali ito. Bagamat kami po ay kulang ng oras, maaaring kami, Panginoon, ay tulungan niyo po, Diyos. Tayo lahat. Tulungan mo kami, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig. Patawarin niyo kami. Marami kaming kakulangan, marami kaming mali. Hindi po kami perfecto sa harapan niyo. Hindi kami banal dahil wala po kami nagagawa. Banal kami dahil pinatawad mo kami. Banal kami dahil lahat ng aming pagkakamali, Lord, ay iyong binayaran na sa krus. Lahat ng aming kakulangan, lahat ng aming maling kaisipan, maling ugali, O Diyos. Tulungan niyo kami na unti-unti itong mabago. As times go by, Lord, hanggang kami ay dumako doon sa perfection message. Sa perfection na kami, Panginoon, ay umabot doon sa dulo na ikaw ay makilala namin ng higit sa lahat, Panginoon. Tulungan niyo kami, O Diyos, na ang kahinaan ito ay takpan mo, Panginoon. Ikaw ang makita sa buhay po namin, Panginoon. Hindi po yung mga sarili namin. O Lord, basbasan ko ang gawain ito, sa munting gawain ito, Panginoon. Ang mga kasama po namin sa Nanay Erlinda, ang nanay at tatay po, si Tatay Johnny, Panginoon. Si Beverly at Ino, kami mag-asawa, Panginoon, ang aming mga anak, si Patrick na hindi namin kasama ngayon, si Gisrael, Panginoon, si Nika, pamilya ng aking kapatid, Lord, pamilya ni Sister Lesel, ang pamilya ni Nanay Maria, Panginoon, pamilya nila Sister Cristel, pamilya nila si Mother Adrian, Panginoon. Lahat ng ito pinananalangin namin. Maging sa Little Baguio mamaya sa pagpunta namin.
Kayo, Lord, ang patuloy na umabot sa bawat isa. Lord, tulungan niyo kami na makaabot dun sa kalooban niyo, Panginoon. Kasihan niyo po ang iyong mga anak, Panginoon, sa umaga nito. Ikaw po ang tinataas namin, O Diyos, at nawa po lahat ng ito ay mailagay namin sa aming puso at maisabuhay namin. Magawa po namin ito. Ito lamang po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Amen.